ating SONA na ito dahil ito na yung second to the last ng ating Pangulo. Kaya ibig sabihin kasi nakatapos na siya ng kanyang more than half ng kanyang termino at alam naman natin na maraming naipangako ang kasalukuyang Pangulo ng mga pagbabago sa buhay ng mamamayan. Wala namang makakalimot sa 20 pesos na bigas at wala ring makakalimot sa statement niya nung nakaraan na mahiya naman kayo. No? Kaya inaasahan namin na sa darating na Lunes ay maging consistent yung Pangulo sa kanyang pagsasabi ng mahiya ang gobyerno kung ito ay walang maire-report na maganda sa nagawa sa nakaraang isang taon at anuman ang kanila pang gagawing pambawi sa mga manggagawa at sa taong bayan nitong darating na taon. Ay iniisahan namin na una siguro ay ipagmamalaki nila na dineclare ng World Bank na isa ng upper middle income class ang Pilipinas dahil sa lumalabas na tumaas na ang ating credit rating. Ito isa magiging, tingin ko, tingin ng mga manggagawa, baka ito yung pagdiinan na tayo isa ng upper middle income class na bansa. At pangalawa ay maari din na kanila ring sabihin na naganap na ang pagtaas ng sahod sa pamagitan ng NCR wage board pa lang, at dahil hindi pa rin ito nagaganap sa iba pang mga riyon, yung installment na 85 pesos na pinag-usapan natin nung nakaraan. So ito yung mga inaasahan namin na baka babanggitin at ito rin yung magiging konteksto ng State of the Nation address ng ating Pangulo. Pero alam naman natin, Eman, na hindi pa tayo upper middle income class. Upper middle income class ka na ba, Eman? Medyo ko dun, ma'am. Hindi ko lang pero parang lower to middle class na. Ayan. So, yun naman talaga yung isa, na ilang araw, ilang linggo na ipinagmamalaki ng mga departamento ng gobyerno na upper middle income class na raw tayo. Pero alam naman natin na para sa 1.1 million pa lamang ng mga manggagawa na makakatanggap ng installment na 85 pesos, hindi pa kayang bayaran ngayon ang kanilang napakataas na singil ng kuryente. Kaya paano mo masasabing pagtaas ito at pag-unlad sa buhay ng napakaraming mga Pilipino, considering na meron tayong halos mahigit kumulang 45 million na mga manggagawa at isang malaking porsyento dito ay ang mga nakikipagpatintero sa buhay nila sa ibang bansa bilang ating mga OFWs. Sa kwentang ito ay maaring ang apektado lamang ng ganitong deklarasyon ng gobyerno ay pagtaas ng credit rating, pagsabi ng dahil ito lang ay average ng gross domestic product at saka gross national income ng ating bansa, pero hindi naman nagre-reflect ito na ito ay tinatamasa ng lahat ng ating mga mamamayan. Kaya nakakalungkot kung ito ang hinahype ng ating gobyerno ngayon at sila'y maniniwala sa sarili nilang pagbubuhat ng ganitong bangko, samantalang alam naman natin na hikahos ang milyon-milyong manggagawa sa ating bansa. Yun. Okay, ma'am. And balikan ko lang, ma'am, kasi kayo naman yung nagmo-monitor ng simula nung pag-upo ng ating presidente, particularly yung sa sahod, lalo na dyan sa Metro Manila kasi dyan halos binabase rin yung pag may dagdag sa Metro Manila, dadagdagan sa probinsya. So, halos mismong termino until now, halos ilang beses na observe natin or na monitor natin yung dagdag sahod rin na yun yung halos gustong iparating ng gobyerno na tumataas kamo yung sweldo ng ating mga trabahante o mga nagtatrabaho, Ma'am Judy. So ano yung lang natin, kumaga nakita rin natin na may pagbabago ba, may for this term of the administration of Marcos. Yes, Ma'am Judy. Oo, isa to sa pinakamalaki nating frustration ng mga manggagawa ngayon sa ating gobyerno dahil mulat sa pool ay nakasampas sa Kongreso at sa Senado yung ating panukala na dapat legislated o batas
ang pagtaas ng sweldo ng manggagawa at ang panukala ay 200 pesos, ito dapat ay across the board. Lahat ng manggagawa, ano man ang tinatanggap ng sweldo ngayon, it has to be across the board at nationwide para may impact ang pag-increase ng sweldo, hindi lamang sa maliit na bilang ng mga minimum wage earners. Dahil alam naman natin na yung minimum wage natin, no, um, kahit maidagdag mo pa at sa NCR lang ito ha, yung installment na Opo. 85 ay napakalayo pa sa sinasabi ng NEDA na para mabuhay ang isang pamilya, no, family of 6, ay kailangan minimum ng 1,200 pesos a day. Alam mo, pag in-add natin itong bagong sweldo, ang 695 plus 60 pesos muna ngayon ay magiging 750 ngayong July, tapos sa January 2027 pa ito magiging 775. Napakalayo ng short doon sa sinasabi ng NEDA na para mabuhay man lang, no, na kumakain ng 3 beses, kaya magpaaral ng anak sa 1,200 a day. At ang nakakalungkot pa nito, inaasahan din namin sana, Emma, no, na sa Monday ay mismong Pangulo ang magsabi na dapat tuloy itong 85 pesos dahil may mga naghahabol pa na ito ay isuspinde kahit na sinabi na ng DOLE na walang legal na batayan para suspindehin ng increase, ay nag-iingay pa ang marami pang mga grupo tulad ng Federation of Economic Freedom Mm. o mga iba pang mga employers groups na hanggang ngayon ay umaapila pa pagkatapos maideklara itong pagtaas sa NCR. Kaya sana naman maringgan namin yung Pangulo, no, na sa Lunes ay paninindigan niya ito dahil ito lang yata yung pinaka-positibong pwede niyang sabihin sa darating na Lunes, kahit na alam nating hindi sapat yung naging taas sweldo, ay sana naman, no, ay panindigan niya ito at hindi siya magpadarag dito sa mga nais lang na ipasuspindi pa ito. At Mm. hindi rin kami titigil na dapat ito isang maging legislation at hinahamon namin ng Pangulo ng Pilipinas na sana bago matapos ang iyong termino ay ikaw ang kauna-unahang Pangulo na magla-legislate na ang pagtaas ng sahod ay maging batas at ito ay mapakinabangan ng lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. Kaya Yun. ito'y mananatiling isang hamon. Yun. Okay, ma'am. And well, sa parte po ng ano rin, ng ating grupo, ma'am, kasi parang kahapon as nang monitor ko lang, ma'am, ano sa mga ano rin, sa mga lumalabas na mga sources, parang may mga nagkuha na rin ng parang ng permit ano to conduct um, protest. Ma'am. So dito tayo, ma'am, Judy, kasama ba ang grupo natin or ano rin tayo, kumbaga nakaschedule din tayo by Monday dun sa kilos protesta para sa mga panawagan natin ng ating grupo, ma'am. Yes, no, marami ang naghahanda. Alam mo naman, isa itong napakahalaga dahil lahat ay nakatanaw sa anuman ang sasabihin ng ating Pangulo. Bagamat sabi ko nga kami ay hindi nag-expect ng magandang mga balita, Mm. pero mahalaga pa rin ng siya ba ay meron ding tinatanaw na future o sa loob ng susunod na isang taon, ano ang kanilang mga plano at programa at inaasahan namin kahit na nitong nakakaraang mga SONA ay hindi nababanggit ang kalagayan ng manggagawa dahil lumalala ang unemployment, lumalala ang underemployment, lumalala ang inflation, patuloy pa rin ang epekto ng krisis sa langis sa Pilipinas at ang mga trade agreements natin ay patuloy pa rin tayo, no, na hindi nakikinabang. Kaya kailangan pa rin, no, dahil kaya pa rin naman kami magkikilos protesta eh. Mm. Kailangan marinig ng gobyerno ang hinaing ng mga manggagawa. Kailangan malaman ng gobyerno na meron kaming mga proposal na solusyon at para marinig din ng taong bayan para hindi isang panig lang ang naririnig natin sa Lunes kaya laging may protesta dahil ito ay isang karapatan natin na maiparating. Lalo na pat sa araw na ito ay dapat ang sinasabi ng Pangulo, ng Kongreso at Senado ay para sa ikabubuti ng ating mga manggagawa at ng buong bansang Pilipinas. Kaya ang protesta, magsisimula kami ng maaga, alas 8, ay marami na pong makita-kita sa paligid ng Quezon City Circle. Iba't Mm. ibang grupo, iba't ibang sektor mula sa hanay ng manggagawa at iba pang mga
advocacy sectors, no? So 8 AM ay meron na pong makitipon ang sa Department of Agriculture, ang Alyansa Tigil Mina, ang LILAC mula sa indigenous people. Ito ay napakalaking bilang ng mamamayan na naapektuhan ngayon, no, ng patuloy na pang-aagaw ng mga lupa sa mga probinsya tulad ng Mindanao dahil tinatayuan ito ng korporasyon, ang privatization, pag-aagaw ng mga lupang ninuno ng ating mga indigenous people at syempre po yung impact ng mga mining sa ating mga communities na nasisira ang kalikasan at nasisira yung ang kanilang ancestral lands at karapatan nila na mamuhay ng may food security. So pagkatapos din ito ay makikita na natin na nagtitipon na rin po ang Nagkaisa Labor Coalition at ang National Wage Coalition. Dito rin no, sa may Trade Union Congress of the Philippines compound ay maglulunsad ng isang State of the Labor Address. No? Magdedeklara ang mga manggagawa ng ano ang tunay na kalagayan ng dami ng unemployment, underemployed, kasalukuyang problema sa pag-uunyon at sa walang bahala sa karapatan ng mga manggagawa at mga benepisyo. So nagaganap ang State of the Labor Address ng 9 AM to 10 AM. At pagdating po ng alas 10, ang iDefend kasama ang Nagkaisa, ito yung mga malalaking koalisyon, ay magsasalubong na po sa harapan po ng Quezon City Hall para lamang magtipon-tipon, magprograma at magmamarcha na ito papuntang Batasan, Commonwealth para ipakita ang aming sama-samang pagkilos ng pagpapahayag ng mga manggagawa at ang mga manggagawa ay mga kababaihan, ang mga manggagawa ay mga magsasaka, mangingisda, ang mga manggagawa, kasama dito ang ating mga kabataan, no, na isa rin sa isang sektor na napakalaki ng naaabuso sa mga trabaho sa mga call centers bilang virtual assistants na hindi nabibigay ang tamang mga benepisyo. At alam namin, no, sinabi mo na rin, Emma, na hindi magbibigay ng permit, haharangan. Alam mo, sa araw na yan, maraming magpoprotesta. At lagi naming sinasabi, dapat karapatan ng mamamayan ang freedom of assembly, freedom of expression, karapatan ng mamamayan. At kung ang Pangulo ng Pilipinas siya ay nag-a-address, kaya nga to State of the Nation address, hindi ba't maganda na nandoon mismo ang kanyang ina-address at ang pinakamalaking sektor na nag-aambag sa buwis, pinakamalaking sektor na nagpapatakbo ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi ba't dapat nila kaming lalong padaanin at lalo kaming bigyan ng kalayaan na makinig sa sasabihin ng gobyerno at makinig din sa amin ang lahat ng nasa darating sa Kongreso ay makita naman nila ang mga panawagan para hindi naman sila masyadong nakarelax sa kanilang mga air condition na mga opisina at tanggapan na ang nagbabayad ng kuryente ay buwis ng manggagawa. Karapatan namin ang magprotesta sa araw na yan. Okay, ma'am. And dito, ma'am, if ever man, hindi marinig talaga yung mga gusto nating marinig sa mismong presidente. Syempre, may last para siyang SONA, but still, kumbaga, alam ko naman, ma'am, may mga, kumbaga, prior or mga naunang SONA na still hindi na bibigyan pansin, hindi nababanggit mismo sa SONA, ma'am. So, ano yung, may ano ba tayo na, kumbaga, gusto natin at least marinig sa mismong administrasyon niya na nagawa for the labor group na, kumbaga, since ng pag-upo niya, Ma'am Judy? Sa totoo lang ay walang nakikitang naging positibo na aksyon ang ating Pangulo para sa manggagawa. Ulit-ulitin namin, hindi naman natutuloy, hindi niya ginagawa, sinecertify na urgent ang pagsasabatas ng 200 wage increase, hindi niya sinecertify urgent ang security of tenure bill o ang pagpapatigil sa kontraktualisasyon. Alam naman natin lahat na goyo na tayo ng nakaraang Pangulo na sinabi niya na ang kanyang number one priority ay itigil ang kontraktualisasyon natapos ang kanyang termino ay na-veto pa niya. No, hindi niya pinirmahan, hindi niya pinayagan, hinarang niya ang pagsasabatas ng anti-contractualization bill. May panahon pa
sabi nga natin ay meron pang 2 taon para ang Pangulo ay panindigan naman niya ang manggagawa at kung gusto niya ng legacy, gusto niyang makabawi, dahil lagi niyang sinasabi oportunidad niya itong bumawi na mula sa Mm. ah, naging pagkilala ng buong bansa sa kanyang ama bilang isang diktador, korap na Pangulo ng Pilipinas at ito yung kanyang pagbawi. Napakasimple lang, Eman, ang pagbawi. Gawin mong Yes. certify urgent mo ang legislated wage increase, ang security of tenure bill o anti-contractualization bill, i-certify urgent at siya mismo ang manguna dahil pag ginugusto naman ng Pangulo, dahil sila naman ang mayorya sa Kongreso, kaya nilang sabihin na oras na panahon ng isabatas ang mga konkreto na makakatulong sa manggagawa. Labas dito, maliban sa sahod na priority natin at hindi namin binibitawan, ay ipatupad, no? Ang 20 pesos na bigas, kaya ng gobyerno ito, meron Yes. silang mga kadiwa ngayon, kaya nila itong isubsidiya, mas gugustuhin namin ang merong 20 pesos na bigas kaysa mga ayuda na pinipili lamang ang nakakatanggap, ayuda na nakakababa rin ng dignidad ng mga tao sa pagpila. Hindi natin malilimutan na sa pagpila sa ayuda ang may namatay ng manggagawa, no, isang Mm. rider dahil lamang um, sa kagipitan na makakuha ng ayuda. Kung meron tayong 20 pesos na bigas, ipababa ang presyo ng mabilihin, ipatupad lamang, no, na ibawas, tanggalan muna ng 12% VAT ang mga napakahalagang mga bilihin, gastusin ng mga mamamayan, ay malaking tulong na ito para tayong lahat ay makahinga at makaraos dito sa krisis habang inaantay natin na sana sa pinakamabilis na panahon ay maitaas ang sahod ng manggagawa na hindi na kami nakakapagpalimos sa mga employers na tingin namin karapatan ito at hindi kami dapat namamalimos sa employers. Alam mo, Eman, napakalaki ng pakinabang ng employers sa mga manggagawa. Mm. Kayo ay nagiging malalaking mga negosyo, kumikita, nakakapagpalawak ng inyong mga negosyo, nakakapagpaaral ng inyong mga anak sa ibang bansa, nakakabili kayo ng lahat ng luho habang ang manggagawa ay patuloy na nagdidildil ng asin. Kaya kailangan ko lang banggitin na to, Emma, no? Sa mga tulad ni BSP Remolona, no? Na nagsasabi na hindi kaya ang 85, hulugan na nga. Mahiya naman siya, no? Dahil ang Mm. sweldo niya na galing sa buwis ng manggagawa ay mahigit kumulang sa 50,000 sa isang taon. Samantalang magkano lang ang sweldo ng manggagawa. Tapos ngayon ay pinangangalandakan pa niya na nagdo-doomsday pa siya na pag pinatupad ng 85 ay malulugi na naman ang kumpanya. Hindi yan totoo, napag-usapan na natin na pag may pera, may tamang sweldo ang manggagawa, lalong mabubuhay ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ang milyon-milyon na bumubuhay sa ekonomiya, consumer natin, ay lalong magpapalakas pa ng ekonomiya ng ating bansa. Yun. Very well said, ma'am. Ma'am Judy, ano? Well, itanong ko rin, ma'am, kasi isa sa mga alam naman natin, well, itong sa parte ng agriculture, tinungkusan. Kumbaga, ito yung naging parang, sabi nga, banner ng administrasyong Marcos na aksyonan yung sa agriculture sector, which is, nabagitan mo kanina, ma'am, alam naman natin may mga sa agriculture sector, may mga nagtatrabaho rin. Lalo na sa ating mga farmers kasama natin sa parte ng as a ordinary nagtatrabaho employee. So dito ma'am, sa parte nito nakita ba natin yung pag-angat talaga sa lado ng o sa part ng agriculture sector lalo na dun sa kumbaga as mga employees rin on their own ng ating mga farmers lalo na ito yung gustong kumbaga para kasi ito yung naging banner ito yung parang talagang ano ni Marcos ni President Marcos upon sitting as a president of the Republic, ma'am. Yes. So again, ulitin natin, no, Emma, napakaganda na binibigyan natin dito ng boses ang ating mga nasa agricultural sector. Kasama na dyan, no, yung mga fisher folk din natin. Lahat ng mga manggagawa na nagtitiyak na may pagkain tayo araw-araw sa lamesa. No?
ng napakahalaga sa isang bansa, no, na meron tayong food security. At kasama rin ang buong agricultural sector at fisher folk na ito Mm. sa na, sa na maaapektuhan ng ah, desisyon ng mga regional wage boards. So isang mahalagang tingnan natin, hanggang ngayon sa mga probinsya na napakalaki ng agricultural sector natin tulad ng Negros, ay wala pang aksyon ang regional wage board. Hindi kami masaya na regional wage board ang nagdidesisyon ng pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, pero ito ngayon ang mekanismo na meron ng gobyerno. Kaya sa mga lugar na napakataas ng agricultural sector natin, alam natin ang Negros, ang ating sugarcane producing um, ang ang iba't iba pang lugar sa Mindanao ay wala pa po no na napoprosesong pag-increase ang kanilang mga regional wage boards, kaya ibig sabihin ay walang impact pa rin no, sa kanila. Samantalang yung crisis, tandaan po natin no, itong crisis sa langis ay isa ang agricultural sector sa pinakamalala dahil ito ay ang kakulangan ng mga raw materials, kakulangan ng mga supply na nanggagaling dahil tayo isang bansa na napakaraming ini-import, import dependent tayo, kaya at gumagamit ng langis dahil kailangan sa irrigation, kailangan ng mga magsasakayan, kailangan din nila ng ilaw, kuryente para matiyak no yung kanilang mga milling ng kanilang mga yung mga ating mga local agrarian reform beneficiaries, ang mga magsasaka natin ay gumagamit yan ng diesel. So, narinig na ba natin na nagkaroon ng sapat na ayuda ang tama na may ayuda sa panahon ng krisis, pero hindi natin naramdaman mula sa Pangulo at sa gobyernong ito na binibigyan kasama ang mga agricultural sector sa mga ayuda nitong mga nakakaraan dahil hindi sila yung sektor na hindi nadidinig. Kaya ginawa pa ng ating Pangulo na siya mismo ang mangunguna dito sa Departamento ng Agriculture, pero wala pa ring development sa buhay at sa mga proseso. Tulad ng nasabi ko, patuloy pa rin ang mga land grabbing sa mga ancestral lands. Kasama ito ha, pati yung privatization ng kuryente na sinusuportahan ng Pangulo, malaki ang epekto nito sa buhay ng mga magsasaka. Dahil hindi lamang naman sahod yung problema ng mga magsasaka, problema pa rin nila ang tumataas na presyo ng gasolina, kuryente, 'di ba? At lahat ng ito ay makakaapekto no na hindi uunlad ang buhay at panghuli ay hindi pagresolba sa mga problema tulad ng El Nino, sapat na subsidy para sa ating mga magsasaka sa panahon ng El Nino, at lalong-lalo na sa panahon ng disaster. Alam mo, Eman, nakakalungkot dahil yung tagbagyo hindi na lang July, August, ang tagbagyo sa ating mga agricultural sector ay halos whole year round, pero pinakamalala itong pagpasok ng Agosto hanggang December. Kaya makikita na naman natin na napakalaki ng epekto nito sa buhay ng ating agricultural sector. At kailangan may marinig tayo. Hindi yung kapag may nabagyo na, may kailangan ng iligtas o may nabagyo na, nawasak na ang mga pagtanim. Ngayon, dapat naririnig natin na may sapat na preparasyon, may sapat na paano bang magkakaroon ng proteksyon yung agricultural sector sa pagdagsana naman ng mga disaster. Ayun. Okay, ma'am. And ma'am, lastly, well, maitanong ko ito sa inyo. Inaasahan ba natin na posibleng sabihin ulit ng ating presidente yung mahiya naman kayo? Banter niya nung last SONA and for this SONA, ma'am, sa Monday. Alam mo, pag sinabi niya yung mahiya naman kayo, actually, kasama siya doon. Yes. Kaya, tingin namin baka hindi niya, kaya kami na ang nagsasabi at nare-remind namin yung kanyang sinabing mahiya naman kayo. At mukhang walang nahiya. At actually nakita natin sa pagbagsak din ng kanyang sa survey ay diskontento ang taong bayan. Sana no ay maalala niya ang kanyang sinabi at sana ngayon ang marinig natin aaksyonan niya ang naging dahilan ng bakit naging kahiya-hiya ang gobyernong ito. At alam natin na dahil din ito rin yung SONA na pag-uusapan yung na dapat mabanggit ang napakatinding flood control na kontrobersya na
yumanig sa ating bansa na alam natin na dati nang nangyayari itong mga korupsyon pero nayanig tayo sa sobrang lala, sa ebidensya na lumalabas, nayanig tayo sa napakaraming issue dahil dito nabuksan muli kung gaano katindi din ang korupsyon. Hindi Mm. lamang sa flood control, kundi sa mga infrastructure, ang nagaganap na bribery at hindi ligtas dito ang Vice President ng Pilipinas kaya patuloy ang impeachment court. Malaking challenge ito sa Pangulo kung kailangan niyang banggitin ito dahil ito ang yumanig sa buong isang taon mula noong noong July 2025 to present, no? So, napakahirap na mahiya lang kayo ang kanyang sasabihin kung hindi dapat ang sabihin niya at inaantay namin ay mananagot ang lahat ng nagnakaw sa kaban ng bayan at mapaparusahan. Yun. Alright, ma'am. And siguro ma'am, lastly, ibigay ko rin sa inyo ang line para sa inyong mga, well, gusto rin paabot sa ating mga kababayan, lalo na dito, makinig, manood dito sa magiging sona rin ng presidente dahil dito malalaman kung yung mga hinaing ng ating mga kababayan, mabibigyan o nabigyan ng atensyon o mababanggitan man lang na naalala ng presidente yung mga ganitong problema ng isang ordinaryong Pilipino. Maraming salamat ulit sa Bombo Legazpi, sa Bombo Radyo at sa iyo, Eman. Dahil lagi mong binibigyan ng boses ang mga manggagawa. Alam mo, hindi lahat ay nabibigyan kami ng pagkakataon, pero dito ay ramdam namin ang inyong pakikiisa sa hanay ng manggagawa. Sa Lunes, nananawagan kami sa lahat ng aming mga manggagawa. Alam namin na pwedeng maging ang headline sa Lunes ay ang traffic dahil may mga magrarally. Pwedeng ang headline ay sa linggo pa lang ay ano ang isusuot na magagarang damit ng mga kongresista at senador na paparada sa SONA, ang paghahanda ng mga pulis at takot na pwedeng i-create dahil libo-libo. Posible din, meron din tayong nadidinig na meron din ng mga supporters ng Vice President na magrarally para ipatigil ang impeachment. Mahalaga na tayong lahat ay makinig, maging mapagsuri. Tingnan natin, mayroon ba talaga tayong naramdaman na pag-unlad? At may sasabihin ba ang Pangulo para sa kinabukasan ng manggagawa? Ang nakataya sa SONA ay ang buhay ng mga manggagawa at kung tayo ay may aasahan muli at may pag-asa ba. At para marinig tayo ng ating gobyerno, kailangan natin magsama-sama kumilos, iparinig ang mga hinaing, ang mga demands natin para sa sahod itaas, itigil ang kontraktualisasyon, ibaba ang presyo para sa kinabukasan ng manggagawa ng ating pamilya. Huwag tayo magpapadala sa fake news, huwag tayo magpapadala sa mga pananakot. Pakinggan natin ang katotohanan, maging critical tayo, at sama-sama pa rin tayong mangarap na darating pa rin na sa pagkilos natin